So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At ito yung plano ko pero ito muna yung discuss natin. So far ngayon, may outflow no na nanggagaling kay institution na naman, no, 332. No, kung pinakamalaki dito Fidelity, pero kung titingnan natin kahapon, bumili din tong mga to. Pero ngayon, nagbenta naman sila. Pero si BlackRock, wala, hindi, no, updated si BlackRock, oh. So hindi siya naglabas no ng Bitcoin, no. Kaya siguro nakita natin biglang nagkaroon ulit ng drop dahil nagbentahan na naman sila, di ba? So check natin ngayon Bitcoin graph. Kung mapapansin natin ito yung graph natin, makikita natin dito na meron tayong resistance dito sa 4 hours time frame na 79,000. Okay? Kahit gamitin natin yung ingay ni Buller. Yan, yung aso ko yun. O kahit nasa 1 day time frame, no, makikita natin talaga na meron talaga, no, meron nabubuong resistance dito, 'di ba? Buller, maingay ha. So ayan siya, no, kung mapapansin nyo, talagang totally may resistance tayo and then may support tayo dito. So nakikita natin yan. For me, ano to, no, good resistance to, na kapag na-break to, possible maging makuha pa rin si 81,000. And dito naman sa ilalim, no, sa 74.9, kitang-kita natin na meron talagang rejection dito sa support na to, mga kapatid, no. Kahit sa 4 hours tingnan nyo, reject na reject, oh. 'Di ba? Reject na reject siya sa 4 hours. Kaya tingin ko, no, once na biglang bumalik to dito sa area na to at na-break to, na-break siya sa 4 hours time frame, bababa to, mga kapatid. Kaya kahapon nagkaroon tayo ng 73. May nakita kayong DCA, no? So kasi ang plano ko, once bumaba yan dito, no, sa 74,800 or 75, kunyari nag-maintain siya ng 75, ang mangyayari nito, baka everyday na ako bumili ng Bitcoin, no? Pero everyday, hindi 10,000, hindi 20,000, hindi 10,000, hindi 20,000, hindi ganun. Either 1K, 500 pesos per day na yon, no? So, ganun na yung gagawin natin. Kasi hinahati natin. Kasi meron tayong Ethereum at meron tayong ADA sa ngayon. Kaya sabi nila, bumili ka na ba kahapon? Yes, bumili na ako. Nag ano na ako, nag-buy na ako ng Bitcoin, pero ita-transfer ko tong Bitcoin ko sa Bitonix. Okay? So far, ang asset natin ito, so nagdagdag na rin ako para kahit papaano yung asset natin kay Bitonix, naglagay din ako dito para at least kahit papaano may panuporta ako dito ngayon. And then sa Bitonix naman, ita-transfer ko tong BTC papunta kay Bitonix. So far bumili ako sa 74.3. Okay? 74,300. Pero once bumaba pa to ng 75 na lang, no? 75. Bibili na ako yan everyday. Once na nasa 75 siya, basta pababa, 75, 74, yan. Magbabay na ako dyan. Pero barya-barya lang, no? 500, 1,000, ganyan. Daily. Daily na yung buy ko. Pero, pag tumungtong siya ng 65K, magdadagdag na ako niyan. Ito na yung, ano na, depende na kung, kasi tingin ko naman, ah, kung hinahantay natin kasi ang bear market, 51K, no? 51K na yung percent ang binagsak talaga ni BTC to 52K. Kung mapapansin niyo nasa 126, nag 73 na di ba? So nakaraang bear market, nakaraang bear market kasi is 69 to 15,000. So parang nasa 54 ba, 54, 55, 56, parang ganyan. So ngayon kasi nasa 51. Hindi natin alam kung eto ba yung sign na nag-bear market na ba nung nag 126 or masyado lang tayong na-hype that time, 'di ba? So kasi kung titingnan natin sa 1 month time frame, yan. Sa 1 month time frame kung mapapansin natin, ito siya, oh, 'di ba? So yan. Kaya saan ba yung iba? Ay wala kasi dito kay Bitonix. Kay Bitget natin tingnan kasi bago pa to si Bitonix eh. Yan. Sa 1 month time frame, kung mapapansin nyo, ito na yung bull market natin and nagkaroon na lang bear market dito sa area na to. So far, kung mapapansin natin, eto na siya. So nagkaroon na ng recover
and then bumagsak na. So ang lalim ng binagsak nito, kung mapapansin nyo, at lalim ng binagsak nito, halos magkalapit na. So kaya ang ginawa natin, nagkaroon ako ng study kahapon. So ayan, mapapansin nyo, ayan, no? So dito na lang din. So 1 day time frame natin tingnan. So 1 day time frame. No? So kaya daily na yung bili ko nito. Syempre, again, di ko alam kung hanggang kailan nang ilalaglag ni BTC, kung malalaglag pa ba talaga. Kasi ang dami nagpipredict na magti-30,000 si BTC, magpo-40,000 si BTC, ganon. Tayo, magdi-DCA na tayo, start ng 75. Kasi kung titingnan natin, eto lang sa akin sa akin lang 'to kasi hindi ko alam kung hanggang saan eh. And then syempre ang dami ring puwedeng lumabas na bad news, 'di ba? So ano ba yung mga bad news na puwedeng lumabas kay BTC? Syempre nandirito yung quantum computer na kung saan talagang kaya niyang i-hack, no? Sabi nila, ang blockchain technology. Pero syempre, again, may mga puwede naman ang technologies, nag-i-improve. Panigurado naman ang blockchain naman hindi nila papasawalang bahala 'yan. And siyempre ano pa ba, yung mga nangyayari ngayon sa US, 'di ba? 'Di ba? Tulad nung sinabi pa nga ni CZ Binance, eh. Ito nga yung natandaan ko sa sinabi ni CZ Binance nung nakaraan lang, eh, 'di ba? Kasalanan mo ikaw kasi nagpindot ng buy. Kasalanan mo din kung ikaw yung nagpindot ng sell, 'di ba? Sabi nila, ang market daw is for long term, no? Kung nagbebenta ka, ikaw 'yon. Nasa iyo 'yon. Pero sabi nila, ang madalas daw nananalo is yung naka-hold ng matagal. Okay? So, yun yung nakita ko doon. And then, syempre, President Donald Trump, sabi naman ni President Donald Trump, di ba, fan siya ng crypto. Hindi pwedeng hindi niya suportahan ng crypto. Kasi kapag hindi niya sinuportahan ng crypto, China ang gagawa. Di ba? So, ngayon, eto rin ako. Ang ginagawa ko ngayon, so nag-start na ako ng DCA dito, eh kasi dahil bumagsak siya. So ngayon, pag bumagsak dito sa area na yan, ulit, no? Everyday na yung DCA ko dyan. Everyday na. So, sabi ko, kahit na 1,500, basta dire-diretso yan kasi hindi ko alam. Pero pag lumapag na yan ng 68K, pag pumalo na yan ng 68K, kunyari bumagsak ng 68K, magdadagdag na ako doon. No? So, tingnan natin kung hanggang saan yung may invest ko kay BTC. So, ngayon, di ba, syempre, bumaba yan hanggang dito. No? Bumaba yan, ganyan. Di ba, bumaba yan hanggang dyan. No? Bumaba yan. So, sabihin na natin, bumaba yan hanggang dito. Yan. Kunyari lang, kunyari. Kahit tumataas yan, no? Bibili pa din ako. So, di ba yung iba, ang ginagawa nila, habang bumababa, binibili sila. Ako naman, pag nakuha yan, bibili pa rin ako. Kasi, kasi, bakit? Buying area ko yan. Di ba? Kasi nandiyan ako sa buying area ko. Kaya, bibili ako dyan. No? Hindi yan financial advice mga kapatid. Again, sabi ko nga, barya-barya lang. Kung sa minimum wage, pwede namang 100 pesos, pwede naman 200, pwede naman per week. Parang ganon. Ngayon, kapag umabot na yan dito sa 75K, yan, stop buying na ako dyan. So, ganun yun. So, yun yung gagawin ko dyan. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kung lalalim pa to, no? Kung lalalim pa yan, no, hanggang 50K, good. At least makakapag-dip pa, di ba? So, kaya ayan yung sinasabi ko. Kaya, meron tayong asset ngayon. So, meron tayong 18K, no? Pag start bumagsak yan, si BTC, bibili na tayo dyan. So, syempre, ganun din. Kasi kapag bumabagsak si BTC, ang Ethereum bumabagsak, ang EDA bumabagsak. So, maghahati-hati yan. Kunyari, 500, 500, 500. Parang ganun siya. So, dahil may 9K na ako ay bumili nga pala ako ng Ethereum ulit. Kung mapapansin nyo, bumili ako Ethereum ulit. So, 0.052 kahap nung isang araw. Pero ngayon, 0.068 na. So, which is 9,000 pesos. Pero, alam ko ano to. Ang buying area ko kasi nasa 2.3 eh. 2.3. So, ngayon, nasa 2.2. So, ano na to? So, medyo talo ka na dito ng nasa, I think, 100 pesos. Pero, goods lang yun. Kaya nga sabi ko DCA eh. Di ba? So, again, and then, syempre, ang tinitingnan ko din is gold. No? Tulad ng sinabi ko, hindi naman kasi pwedeng sa isang token ka lang talaga, ano, di ba?
sa isang token ka lang talaga naka-focus, hindi. So dapat kahit papaano ang token na inaalagaan mo either 5 to 10, 'no, parang ganyan siya. Pero ako kasi lagi ako sa high market cap. So katulad nito, gold is back to 5,000, 'no? So nalaglag 'to si gold ng nasa ayan, oh, kung titingnan niyo nasa 4,500, 'yan. 'Di ba nalaglag siya ng $1,000. Pero kung titingnan niyo, gold is back to 5,000 at nakikita natin yung momentum niya ngayon. Okay? So Bitcoin naman is 76, nagkaroon siya ng big drop kahapon. 'Di ba? So, yan lang yung ano ko ha, yan lang yung aking pananaw, tandaan natin ha. Hindi ito financial advice mga kapatid kasi una, gusto kong ipakita sa inyo na darating yung time babagsak, darating yung time yung port ko ay mamumula, no? Darating yung time, mamumula talaga yan mga kapatid. Tulad ng sinabi ko, kasi kung babagsak pa yan, kasi kapag lumipad, aangat yung port mo. Hindi na mamumula yan, magi-green na yan. Pero sa ngayon, I think habang nag-DCA tayo, mamumula ang portfolio natin for the spot, and then hihintayin natin ang recover. Once na nagkaroon ng recover, I think sana, 'di ba? Magkaroon ng recover kasi dami nagsasabi na ang Bitcoin daw ay magsisiro. So, naniniwala ba kayo doon? Para sa akin, for me, hindi financial advice, hindi. Pero magkakaroon ng malaking problema. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Again, hindi naman sigurado lahat ng mga nakikita natin sa news. Talaga minsan pinapain lang tayo. Kaya ako talaga, nakatingin talaga ako saan? Sa mga institution. Kasi sila na talaga ang main player talaga ngayon, no? Sila ZZ Binance, tapos itong mga institution. Kasi sila yung mga may malaking pera, di ba? So, yung perang pinakita ko kanina, walang kwenta yan, yan, no? Walang kwenta yan. So, so far ito, so tingnan natin, sana bumaba ng 75 para makabili na ako ng BTC. Okay? So, sa future trade naman, so pakita ko lang, sa Bitonix kasi, kahapon, ang ganda ng trade natin for the Bitonix, no? Sa Ethereum, sa may Chess, sa Chesscoin, sa BTC and XRP, okay tayo doon. So far, walang nag 40% kasi dito ngayon kay Ethereum, ay kay Bitonix. Wala akong nakita nag 40%. Kaya hindi ako makapag-trade. Ang nag 40% sa kanya, yung mga spot, no? Kaya hindi ako nakapag-trade ngayon for gainers trade. Yan. So sa gainers spot kasi ito eh. Si Art dito is spot din, no? Hindi siya ano, hindi siya tawag dito, hindi siya future, no? Nasa spot siya, wala siyang future dito eh, 'di ba? So ngayon kung titingnan natin, nasa 7.079. So ito ngayon yung nasa Bitget natin for future. So ganun kaya talaga dalawa yung ating ano, ating platform kasi para makapag-trade ako ng spot pa rin. Ayun, makapag-trade ako ng gainers trade. So so far dito si ARC meron siyang future. Kaya eto, so positive 15%, pero kasi yung first trade ko dito ng 40% to 50% naka-cut loss ako. So ngayon pumasok ako sa 55%. So ngayon nasa 15% na tayo, makakabawi na tayo kasi uh, I think nag-cut loss ako ng 30 to 40. Sana makabawi pala, no? So yun lang yung ginagawa natin based sa percentage pagdating sa gainers trade. Kasi ang gainers trade nga pala, ang gainers trade sa mga hindi nakakaalam kasi ay mga scam pump. Okay? So scam pump yung mga karamihan na nandoon. Okay? Sa mga wala pang Bitget and Bitonix mga kapatid, nandiyan lang sa link yung sa description yung ating link at mag-register kayo dyan. So, any sa dalawang yan. Ngayon, kapag ka nakapag-register na kayo, PM nyo sa akin doon sa may Telegram natin. And next week, gagawa tayo ng Telegram ulit. So, para at least doon mapakita natin yung daily spot. Okay? Para sa spot lang kasi sa gainers trade talagang tinuturo ko lang kung paano ako pumapasok, di ba? Pero yung sa spot, syempre, doon ako magsasabi na bumili na ako ulit. Ganon siya. Para mapabilis lang, para hindi puro video. Okay? Saludo sa inyong lahat kay Jex at magandang magandang uh, ano na ba, hapon sa inyong lahat.